Gaano man natin pag-aralan ang kalawakan, hindi talaga kayang maunawaan ng ating utak ang kamanghamanghang katotohanan na ang universo ay walang hanggan. Ngunit may bagong tuklas na maaaring magpabago sa pananaw ng mga siyentipiko. Posible kaya na may hangganan ng universo? At ano ang natuklasan ng mga probe ng National Aeronautics and Space Administration na nagliliyab na pader sa hangganan ng solar system? Matagal nang pinagdedebatehan ng mga siyentipiko ang pag-iral ng hangganang intergalactic sa pagitan ng solar system at interstellar na kalawakan. Gayunpaman, kamakailan lang hindi pa kayang makuha ng teknolohiya ng sangkatauhan ang mga datos mula sa ganoong kalalayong lugar. Nagbago ang lahat dahil sa mga space probe ng National Aeronautics and Space Administration. Unang natuklasan ang kakaibang kumikislap na pader sa hangganan ng solar system noong 1972 gamit ang isang aparato. Noon, tinitingnan lang ng mga siyentipiko ang pag-iral ng harang na ito sa teorya. Pero mula 2007 hanggang 2017, nagpalipad ang mga siyentipiko ng National Aeronautics and Space Administration ng sasakyang New Horizons at 7 beses nilang iniskan ang kalangitan para matukoy ang presensya ng kakaibang ultraviolet na liwanag na naitala pa ni isa mahigit 30 taon na ang nakalipas sa tinatawag na hangganan ng solar system. Nakuha ng sasakyan ang 360 degree na view ng ultraviolet na pagbugso at kinumpirma ang pagkakatala ng sobrang ultraviolet na liwanag na malayo sa araw. Halos kapareho ang datos nito sa mga dating sukat. Nakikita natin ang hangganan ng paligid ng araw at kalawakan ayon kay Leslie Yang ng Southwest Research Institute. Ano ang hangganang ito at bakit ito nabuo? Ang totoo niyan, lahat ng planeta sa sistemang solar ay nasa ilalim ng impluensya ng tinatawag na solar wind. Ito ay tuloy-tuloy na agos ng mga kargadong partikulo na inilalabas ng korona ng araw at bumubuo ng plasma. Ang plasma ang bumubuo ng heliosphere na parang pahabang bulas sa paligid ng ating sistema. Sa dulo ng sistemang solar, humihina ang solar wind at nagsisimula ang interstellar na espasyo na puno ng hydrogen. Ang natuklasang kumikislap na pader ni Voyager ay dulot ng banggaan ng solar wind at puwersang interstellar, galing sa neutral na hydrogen atom. Ipinapalagay na ang mga partikula ng helium kapag bumangga sa hydrogen ay nawawalan ng bilis, ang kinetic energy ay nagiging init at sa hangganan ay nabubuo ang tinatawag na hydrogen wall na sa kakaibang paraan ay nagpapakalat ng ultraviolet na liwanag. Ibig bang sabihin nito na ang probe ng National Aeronautics and Space Administration ay literal na maaaring tumama sa isang pader? Para masagot ang tanong na ito, tingnan natin kung ano nga ba talaga ang hangganang ito. Tinawag ng mga siyentipiko ang harang na ito na pader ng apoy. Ipalagay natin na tayo ay mga pasahero ng Voyager na probe at tumitingin tayo sa bintana. Ang kinalalagyan natin ay 70 astronomical units mula sa araw. Unti-unting lumalapit ang aparato sa pader ng hydrogen. Makikita mo agad ang lugar kung saan hindi na kayang labanan ng solar wind ang interstellar wind. Sa simula, sa heliosphere nabubuo ang shockwave, isang lugar na biglang bumababa ang bilis ng hangin pero tumataas ang densidad. Dahil sa pag-aaral ng National Aeronautics and Space Administration, alam natin ngayon na ang magnetic field dito ay may kakaibang estrukturang parang bula. Nangyayari ito dahil ang namagnet na materya at maliliit na bagay sa kalawakan ay bumubuo ng mga lokal na magnetic field na maihahalin tulad sa mga bula. Susunod, lilipad tayo sa pamamagitan ng heliospheric mantle. Ang lokasyon natin ay 100 astronomical units mula sa araw. Ito ay isang lugar ng kaguluhan, dito bumabagal at sumisikip ang solar wind. Kapag unti-unting bumaba sa zero ang bilis ng solar wind, mapupunta tayo sa tinatawag na heliopause. Dito, hindi na kayang itulak ng presyo ng solar wind ang interstellar na materya, kaya naman naghahalo na ang solar wind at ang interstellar na materya. At sa wakas, narito na ang hangganan na gawa sa pader ng hydrogen. Kahit na walang mga bantay dito, mahihirapan tayong makatawid sa bahaging ito ng walang aberya. Maaring sabihin na ito ay parang tunay na impyerno. Sa pader ng hydrogen ay naroroon ang napakalalaking masa ng nag-aalab na plasma. Ayon sa datos ng pangalawang space probe, ang temperatura dito ay mula 30 hanggang 50,000 degrees Celsius. Ang ganong kainit na pader ay lumilikha ng isang uri ng harang na nagpoprotekta sa ating solar system at hindi nagpapadaan ng halos 70% ng cosmic radiation. Nakakatuwa ito.
Dahil kung sakaling pumalya ang ganitong proteksyon sa anumang pagkakataon, automatiko tayong mapupunta sa interstellar na kalawakan. Malaki ang posibilidad na hindi tayo makaliligtas sa ganitong mga kondisyon dahil sa mataas na antas ng radyasyon. Kung mangyari man ito, ang buhay sa daigdig ay magiging parang mga eksena sa mga pelikula tungkol sa post-apocalypse o nuclear winter. Gayunpaman, may mas kawili-wiling katangian ang hangganan ng solar system. Mababa ang densidad nito, kaya't kayang makalusot dito ng mga probe ng National Aeronautics and Space Administration. Ang pangunahing layunin ay manatiling buo ang mga kagamitan habang dumadaan sa mainit na plasma. Hindi mo masasabi ang ganoon tungkol kay. Nasira ang bahagi ng kanyang kagamitan na nagpapadala ng datos nang subukan nitong daanan ang nagbabagang harang. Kaya ngayon, lahat ng ating pag-asa ay nakasalalay kay na ayon sa pinakahuling ulat ay hindi pa nakakarating sa interstellar na espasyo at pansamantalang naipit sa transition zone. Patuloy na tumatanggap ng mga signal mula sa kanya ang mga sayentipiko ng National Aeronautics and Space Administration, ngunit sa ngayon ay hindi sila sigurado kung magiging posible para sa mga tao na makapaglakbay sa harap ng harang na ito ng mainit na plasma. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung paano apektado ng interstellar radyasyon ang mga pasahero ng sasakyang pangkalawakan. Ngunit ipagpalagay natin na nagawa ng ating teknolohiya na maging posible ang ganitong paglalakbay. Ano ang mangyayari kapag dumaan tayo sa plasma? Kaya isipin natin na nagawa natin ang imposibleng bagay. Nalampasan natin ang hangganan at sa isang banda, napunta tayo sa isang bagong realidad na wala nang kinalaman sa buhay sa solar system. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Sa ngayon, manghuhula lang tayo dito. May isang palagay na sa likod ng pader ay naghihintay sa atin ang pangunahing shockwave. Ito ay hugis arko ng nakatirintas na pana at kahawig ng alon na lumilitaw sa ibabaw ng tubig sa harap ng gumagalaw na barko. Ang pangunahing alon ay lilitaw kung ang interstellar na material ay gumagalaw papalapit sa araw ng mas mabilis kaysa sa tunog. Gayunpaman, maaaring wala rin ang alon na ito. Sa pag-aaral na inilathala batay sa pagsusuri ng datos ng sonda, ipinapakita na ang bilis ng paggalaw ng ating heliosphere sa interstellar na material ay hindi sapat para dito. Pinatutunayan din ito ng datos mula sa mga aparato. Ngunit upang matukoy kung ano ang naroroon sa likod ng hydrogen boundary, kailangan nating maghintay ng mga bagong datos. At ngayon ay dumating na ang oras para bumalik sa tanong na binanggit sa simula ng video. May hangganan ba ang universo? Dahil nalaman natin na may nakikitang hangganan ang ating solar system, may makatuwirang tanong, maaari ba nating gamitin ang ganitong pattern sa buong universo? Ang totoo, sa mga nakaraang taon, maraming mga siyentipikong tuklas ang lumalabas na nagbibigay sa atin ng mas marami at mas nakakaintrigang mga pahiwatig na ang universo ay hindi walang hanggan. Halimbawa, kung ipalagay natin na walang hanggan ang universo, dapat din nating talakayin ang kawalang hanggan nito sa espasyo at panahon. At ibig sabihin nito, ang ganitong universo ay dapat mayroong hindi mabilang na dami ng mga bituin. Pero kapag tumingin ka sa langit sa gabi, makikita mo ang mga madidilim na pagitan sa mga bituin. Ipinapakita nitong hindi panghabang buhay ang kalawakan. At ayon sa teorya ng malaking pagsabog, merong isang punto sa panahon kung saan nagsimula ang universo. Ang ating mundo ay hindi palaging umiiral, at lahat ng ito ay sumasalungat sa teorya ng kawalang hanggan ng universo at gayon din sa pagiging walang hanggan nito. Ang problema ay ang paglalakbay sa napakalalayong distansya ay tumatagal ng mga taong liwanag, kaya naman palaging lumana ang datos na natatanggap ng mga siyentipiko. Hindi natin nakikita ang lahat ng galaksiya sa loob ng 13 bilyong taon. Iyon lang ang pinakamalayong kaya nating makita, ayon kay Neil Cornish, astropisiko mula sa Montana State University. Sa ganitong paraan, mayroong hadlang ng relic radiation para sa ating paningin na nabuo 380,000 taon matapos ang malaking pagsabog noong ang universo ay lumawak at lumamig ng sapat upang mabuo ang mga atomo. Maaring ihambing ang radyasyong ito sa larawan ng bata ng kalawakan na naitala bago lumitaw ang mga bituin. Gayunpaman, sa likod ng hadlang na ito ay maaaring may mga hangganan o maaaring walang hangganang pagpapatuloy ng universo. Hindi natin makuha ang tiyak na datos kung may hangganan ng universo o wala sa pamamagitan ng mathematical na kalkulasyon at pagsasaliksik sa mikrokosmos. Nakabuo na ang mga siyentipiko ng gumaganang teorya at napagpalagay kung ano ang hugis ng universo. Mas marami pa kayong malalaman tungkol dito sa video na inilabas ko noon.
Lahat ng bagay sa mundo ay may simula at may katapusan. Yan ang fundamental na batas ng pag-iral. Kung may hypothesis tayo tungkol sa simula ng universo gamit ang teorya ng Big Bang, sa tingin mo paano kaya matatapos ang universo? Magiging mabagal at walang katapusang pagpanaw ba ito sa walang hanggang kawalan o lamig? O ang katapusan ng universo ay magaganap sa isang napakabonggang paputok ng isang ganap na bagong uri ng supernova? Ano ang koneksyon ng mga supernova sa itim na duwende at bituing bakal? Saan tayo magsisimula? Magsimula tayo sa katapusan. Sa ngayon, ang pinakamalamang na teorya ng katapusan ng universo ay ang tinatawag na thermal death. Ang teoryang ito, na kilala rin bilang malaking pagyeyelo, ay binuo ni Rudolf Clausius noong 1865 at nakabatay sa ikalawang batas ng thermodynamics na ini-extrapolate sa buong universo. Kung sasabihin ng maikli, kapag ang universo ay lumapit na sa pinakamataas na entropy na siyang sukatan ng hindi na mababalik na pagkalat ng enerhiya, ang walang hanggang eksponensyal na paglawak nito ay hahantong sa ganap na kawalan at ganap na lamig. Unti-unting lalamig at mauubos ang mga bituin, maglalaho ang mga itim na butas, at lalawak ang universo hanggang sa sobrang layo ng mga natitirang partikulo na hindi na sila magtatagpo. Talaga bang magiging ganoon kalamig ang katapusan ng universo? Mahaba at malungkot. Noong Agosto 2020, may hinuha na maaaring magtapos ang pag-iral sa isang maliwanag na paputok ng mga sumabog na bituin. Pero bago natin marating iyon, subukan muna nating unawain kung ano ang magiging anyo ng mga namamatay na bituin at ano ang kapalaran ng ating araw. Upang maunawaan ang mga hiwagang ito, dapat tayong bumalik sa simula ng kwento. Iyon ay mahigit 100 taon na ang nakalipas noong dekada 30 ng ika-20 siglo, habang nag-e-enjoy ang lahat sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang digmaang pandaigdig, dumaranas ng revolusyon ang mundo ng agham. Ang bagong agham na tinatawag na quantum mechanics ay lubos na nagwasak sa klasikong pag-unawa natin sa mundo. Si Ralph Fowler, isang Ingles na pisikong theoretical, ay nakadiskubre ng bagong estado ng sobrang siksik na materya, degenerate matter, kung saan ang mga elektron ay nagsisiksikan ng sobrang lapit at napupuno ang lahat ng posibleng quantum na estado. Ang natuklasan ni Fowler ay nagbukas ng bagong kaalaman sa siklo at ebolusyon ng mga bituin, kabilang ang pagkakatuklas ng mga puting duwende. Ang mga mahihinang ngunit napakainit na bituing ito ay may sobrang taas na densidad na 1 kubikong sentimetro ng kanilang material ay tumitimbang ng 1 tonelada. Naintindihan ni Fowler na maaaring binubuo ang mga ito ng mismong uri ng materyang ito na tinatawag na degenerate matter at sapat na ang presyon ng degenerasyon upang pigilan ang kanilang pagbagsak dahil sa sarili nilang matinding gravitational field. Isa ito sa mga huling yugto ng muling pagsilang ng mga bituin na una munang lumalaki bilang mga pulang higante at pagkatapos ay sumisikip bilang mga puting duwende. Ganito ba talaga ang tadhana ng lahat ng bagay sa langit? Iyan ang tanong na inisip ni Subrahmanyam Chandrasekhar at napagtanto niyang nakasalalay ito sa bigat ng bituin. Si Chandra, ayon sa tawag ng kanyang mga kaibigan, ang nagpatunay ng pinakamataas na bigat na maaaring maging puting duwende ang isang bituin na tinawag na hangganan ni Chandrasekhar. Ang mas mabibigat na bituin dito ay nagtatapos sa pagsabog at nagiiwan ng neutron star o itim na butas. Ang mga bituin naman na mas magaan tulad ng araw ay may ibang uri ng ebolusyon. Dadaan sila sa proseso ng pagiging mabagal na lumalamig na puting duwende. Pero ito na ba ang katapusan? Hindi pa. Kapag lumalamig ang mga bituin, ang dating naglalagablab na plasma ay nagbabago ng anyo. Tumitigil ito at nagsisimula ng maging kristal ang bituin. Sa normal na kristal, magkakabit ang mga atomo o molekula sa isang parilya at pinaghahatian ang mga elektron. Sa isang puting duwende, hindi na mababawi ng mga nukleo ang kanilang mga elektron para muling maging atomo. Ang mga elektron ay nananatiling mainit na degenerate plasma at patuloy na pumipigil sa pagbagsak ng bituin. Samantala, tumitigil ang mga nukleo sa pakikipag-ugnayan sa mga elektron at bumabagal habang lumalamig, halos hindi na gumagalaw sa loob ng bituin. Sa huli, kailangang lumamig ang lahat ng puting duwende hanggang sa temperatura ng kalawakan. Sa ngayon, ito ay malamig na 3 Kelvin, ngunit sa hinaharap ay lalo pa itong lalamig habang lumalawak ang universo at ang kosmikong background radiation ay kumakalat. At dito na lumilitaw ang huling anyo ng pinalamig na bituin na tinatawag na itim na duwende. Ito ay isang ganap na pinalamig na bituin na wala nang nakikitang liwanag.
Pero paano kung maaari pa ring magkaroon ng buhay dito? Ibig sabihin ba nito na ang yugto ng itim na duwende ay hindi pa talaga ang katapusan? At dito, sa wakas, napapalapit na tayo sa mismong tuklas na ginawa noong Agosto ng 2020 ng pisikong teorista na si Matt Kaplan. Ang totoo niyan, may dalawang landas ang mga itim na duwende. Isa ito sa naghihintay sa 79% ng lumamig na bituin, ngunit ayon kay Kaplan, may 1% ng itim na duwende sa nagyayelong sinapupunan. Meron pa ring mga proseso na nangyayari na maaring magpabago sa patay at lumamig na bituin tungo sa isang kakaibang uri ng supernova. Ano nga ba ang tinutukoy dito? Ang unang landas na dadaanan ng karamihan sa mga itim na duwende ay ang pagiging bakal. Pero anong uri ng pagtransforma tungo sa bakal ang tinutukoy kung ang bituin ay ganap ng lumamig at lahat ng proseso rito ay huminto na? Ang dahilan dito ay may posibilidad ng nuclear fusion na maaaring mangyari kahit sa napakababang temperatura. Dahil ito sa tinatawag na quantum tunneling. Ibig sabihin nito ay may posibilidad na makalapit ang mga particles sa isa't isa kahit na wala silang sapat na enerhiya para gawin ito. Sa kabila nito, napakabagal ng mga reaksyong ito na maaaring abutin ng milyon-milyong taon bago mangyari kahit isang reaksyon ng ganitong uri ng pagsasanib. Pero ano kaya ang mangyayari pagkalipas ng mga panahon kung sakaling mangyari talaga ito? Dahil sa quantum tunneling, nailalapit ang nucleus sa katabi nito para magsanib at makabuo ng mas mabigat na elemento. Ang prosesong ito ay tinatawag na PAC-nuclear synthesis at napakabagal nitong binabago ang nucleus ng lumamig na bituin mula carbon papunta sa pinakamatatag na anyo ng material, bakal, sa loob ng humigit kumulang 10 sa lakas ng 1,250,000 taon. Ang resulta nito ay isang bakal na bituin o bakal na itim na duwende, isang haka-hakang kapalaran ng lahat ng mga bituin na ang mga core ay mas mababa sa hangganan ng Chandrasekhar. Pagkatapos nakasalalay na lang sa tibay ng proton. Kung mabulok ang mga ito, mawawala ang buong puting duwende bilang subatomikong ulap. Sa loob lamang ng 10 sa lakas na 32 o mga ganoong taon, matagal bago pa ito maging bakal na bituin. Kung ipagpapalagay nating matatag ang mga proton, darating ang panahong mga bakal na bituin at radyasyon na lang ang bumubuo sa universo, ngunit mawawala rin ang mga bakal na bituin. Tahimik silang magiging itim na butas pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga itim na butas ay mabilis maglalaho kumpara sa mga may 75 taon na kapangyarihan at magiging radyasyon sa loob ng 10 sa kapangyarihan ng 60 taon. Mangyayari ito sa 99% ng mga itim na duwende, pero paano naman ang natitirang 1%? At tungkol sa anong mga supernova na maaari talagang tawaging itim ang tinutukoy? Balik tayo kay Matthew Kaplan at sa kanyang artikulo. Natuklasan ni Kaplan kung paano ang ilang itim na duwende ay maaaring magtapos bilang mas maliwanag na supernova na itim na duwende. Tandaan, ang hangganan ni Chandrasekhar ang tumutukoy sa pinakamataas na masangkayang mapanatili ng natitirang bituin gamit ang pressure na ito na nakadepende sa dami ng elektron at masa ng bituin. Nag-aral si Kaplan ng nuclear reactions na sanhi ng bakal na bituin at natuklasan niyang delikado ang marupok na balanse nito. Sa huling bahagi ng pike-nuclear synthesis, nagsasanib ang dalawang silicon nuclei para maging nickel. Isa sa mga proton ng nickel ay naglalabas ng positron at nagiging neutron kaya nabubuo ang iron 56 ang pinakamatatag na elemento sa universo. Ngunit ang positron na nailalabas ay antimatter na katumbas ng elektron na sumusuporta sa bituin laban sa pagbagsak. Agad itong nag-annihilate sa elektron na nauubos ang reserba ng bituin. Sa oras na ganap ng nabuo ang bakal na bituin, ang mass ng Chandrasekhar nito ay bumababa mula sa humigit kumulang 1.4 hanggang sa mas mababa pa sa 1.2 ng mass ng araw. Ibig sabihin nito, ang puting duwende o ngayon ay bakal na itim na duwende na orihinal na matatag at may mass na mas mababa sa orihinal na limitasyon ng Chandrasekhar ay maaring maging hindi matatag. Kung ang mass nito ay higit sa 1.16 ng mass ng araw. Kapag nangyari ito, ang isang mapaminsalang pagbagsak ay dapat magdulot ng bagong uri ng supernova na magaganap lamang sa malayong hinaharap na ito, ang supernova ng itim na duwende. Mag-iiwan sila ng mas maliliit na iron core o mga neutron star. Para sa pinakamalalaking ganitong mga bituin, ang inaasahang oras ng pagkawasak ay mga 10 sa lakas ng 1,100 taon. Samantalang para sa mga nasa pinakamababang hangganan,
Aabutin ng hanggang 10 sa lakas ng 32,000 taon bago sila tuluyang mawala. Kaya mukhang sa katapusan ng panahon, ang naghihintay sa atin ay mga bituing bakal, pati na rin ang mga itim na supernova na sasabog sa hindi masukat na malayong hinaharap ng espasyo at panahon. Aminin natin mas kaakit-akit ang ganitong pananaw kaysa sa walang katapusang nagyeyelong kawalan na puno ng mga patay na itim na bituin. Sa kasamaang palad o baka naman sa kabutihang palad, malabong masaksihan ng sangkatauhan ang ingranding katapusan ng universo. Nakasanayan na nating ituring ang buwan bilang isang bagay na palaging nariyan, pero aminin mo, napakaganda pa rin nitong tanawin sa ating kalangitan. Ang buwan ay medyo malaki at sapat na malapit sa atin kaya madali nating makita ang mga detalye ng ibabaw nito kahit walang gamit na pantingin, tulad ng madidilim na dagat ng buwan at mga bunganga. Kahit ang simpleng pagtingin sa ating buwan gamit ang teleskopyo ay nakakamanghana, pero ang ipapakita namin sa inyo sa video na ito ay magpapalabo sa kahit na pinakamalakas na teleskopyo. Pinalad ang sangkatauhan na makarating sa buwan at makapagpadala ng orbiting aparato na sumusuri sa ibabaw nito gamit ang makapangyarihang kamera. Wala pa nung 2000 kaya ano nga ba ang mga naitala? Sa video na ito, ipapakita namin ang ilang pinakabagong misteryosong larawan ng buwan mula sa automatikong interplanetaryong istasyon ng National Aeronautics and Space Administration. Isa itong inosenteng maliit at walang pangalang bunganga. Tulad ng nakikita ninyo, maraming maliliit na bunganga sa loob nito at ang bungangang ito naman ay nasa loob ng isa pang bunganga. Kung lalakihan natin ang sukat, makikita nating hindi lang basta nasa loob ng isa't isa ang mga bungangang ito, kundi halos perpekto rin ang hugis nila. Tinukoy ang dalawang bungangang ito bilang iisang bunganga na Bell-E. Ang kakaibang uri ng bungangang ito ay kilala bilang donut o konsentrikong bunganga. Posibleng resulta ito ng dalawang hindi inaasahang eksaktong pagbagsak ng mga meteorite. Pero narito ang tanong, kaya ba talagang likhain ni inang kalikasan ng isang bagay na ganito kapantay? Kung ang mga bunganga ay resulta ng mga aksidenteng banggaan, dapat ay may random na pagkakakalat ng mga konsentrikong bunganga sa ibabaw ng buwan, pero hindi ganoon ang nangyayari. Tingnan mo ang mapang ito. Dumarami ang bilang ng mga konsentrikong bunganga sa paligid ng ilang partikular na lugar, lalo na sa gilid ng bahaging ito ng buwan na tinatawag na karagatan ng mga bagyo. Isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay karamihan sa mga bungangang ito ay magkakapareho ng edad. Ang pagkuha ng ebidensya sa bunganga ay may mga nakawiwiling natuklasan. Ang panlabas na bunganga ay dapat halos doble ang lalim kumpara sa ibang bunganga na kasing laki sa ibabaw ng buwan. Walang duda dahil ito sa tama mula sa langit pero may isa pang di pa kilalang salik. Isa sa mga teorya ay nagsasabing ang ilan sa mga tama na ito ay nangyari noong ang ibabaw ng buwan sa bahaging iyon ay nasa kalagayan sa pagitan ng matigas at likido na parang malamig na lava o pulot. Nang nangyari ang tama, nagdulot ito ng mga alon na kumalat palabas. Ngunit pagkatapos ay huminto at hindi na nawala hanggang sa tuluyang lumamig at tumigas sa lugar. Ang pinakamalamang na teorya ay noong mas aktibo pa ang buwan sa heolohiya, ang mga bunganga sa bahaging ito ay naitulak mula sa ilalim ng magma na pilit umaakyat sa ibabaw. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit mababaw ang bunganga at kung bakit nakikita natin ang mga konsentrikong bunganga na kadalasan ay nakapalibot sa ilang partikular na bahagi ng buwan. Kahit na mas maraming eksperto ang nagtitiwala sa teoryang ito, hindi pa rin natin tiyak ang sagot. Ano sa tingin ninyo ang maaaring dahilan nito? Lumipat naman tayo sa iba pang mga kawili-wiling katangian. Siguro iniisip ninyo na halos hindi nagbabago ang ibabaw ng buwan maliban na lang kung may mga meteoro na bumabagsak doon paminsan-minsan. Tama kayo sa prinsipyo pero may ebidensya ang mga siyentipiko na gumagalaw minsan ang lupa sa buwan. Sa larawang ito makikita ninyo ang gilid ng isang malaking bunganga na may lapad na 32 kilometro na kilala bilang bunganga ni Kepler. Makikita sa pader ng bunganga na nagkaroon ng pagguho ng lupa at tila ang madilim na lupa ay bumagsak pababa sa dalisdis. Tingnan natin ang mas malapitan ang nangyayari dito sa pamamagitan ng pag-zoom in sa pinakakapansin-pansing mga pagguho ng lupa sa bungangang ito. Tila ang material ay nagmula sa mga bangin sa tuktok ng bunganga. Kagiliw-giliw na tila binubuo ang pangunahing masa ng pagguho ng lupa ng maraming mas maliliit na bahagi.
kaya malamang na hindi ito nangyari ng sabay-sabay kundi unti-unti sa paglipas ng panahon. Malamang na ang mga pagguho ng lupa ay dulot ng maliliit na meteorite na tumatama sa pader ng bunganga. Ang maliliit na tama at pagguho ng lupa ang nagpapabilog sa gilid ng bunganga. Kaya naman ang mga pinakamatandang uri ng bunganga sa buwan ay mukhang makinis kumpara sa mga pinakabagong bunganga. Ano pa ang mga misteryong itinatago ng buwan? Narito pa ang isa sa mga ito, ang kahanga-hangang bunganga na si Messier. Karaniwan, ang mga bunganga ay bilog, ngunit ito ay pahaba, mas kahawig ito ng isang elipse na may hiwa sa pinakailalim. Lalong magiging misteryoso ang lahat kapag medyo pinalaki mo pa ang sukat. Direktang katabi ng bunganga ni Messier ay may dalawa pang bunganga. Yung nasa kaliwa mukhang mas matanda kaysa sa isa pa dahil parang napudpud na ito kumpara sa bagong bunganga ng tama sa kanan. Talaga bang basta na lang tinakpan ng bagong bunganga ang luma? Tara, dagdagan pa natin ang zoom in. Ang susi sa paglutas ng mga hugis na ito ay nasa mga linyang lumalabas mula sa bunganga. Tinatawag itong mga sinag at nagpapakita ng direksyon ng pagbagsak ng debris mula kalawakan matapos ang banggaan. Sa bilog na bunganga, kumakalat ang debris sa lahat ng direksyon, gaya ng mula sa bunganga ni Tico. Dito, ang debris ay kumakalat sa tatlong direksyon, hilaga, timog at kanluran mula sa bunganga. Kaya ano kaya ang maaaring naging dahilan nito? Ganito ang sagot. Isang bagay ang tumama sa ibabaw sa napakababang anggulo, mas mababa sa 15 grado. Sa kasong ito, lumalabas na nahati sa tatlong bahagi ang bagay bago tumama sa ibabaw ng buwan. Tingnan natin ang isa pang asimetrikong bunganga at alamin kung bakit ganito ang hugis. Bagaman posible rin na ang bungangang ito ay resulta ng dalawang banggaan o ng isang bagay na nahati sa dalawa bago mismo tumama sa buwan. Naniniwala ang siyentipiko na may ibang puwersang nakialam ngayon. Pansinin ang mga anino sa larawan sa itaas at ibaba ng bunganga. Kitang-kita na ang bungangang ito ay nasa tuktok ng isang taluktok. Ang pag-zoom in at pagtingin sa topograpikong mapa ng rehiyon ay nagpapakita na ito nga ang kaso. Isipin mo na lang na biglang nawasak ang Everest ng isang meteorite. Ang hugis ng crater ay dulot hindi lang ng anggulo ng paglapit ng tumama, kundi pati ng pagtama nito sa matarik na dalisdis ng bundok. Hindi ito mukhang matarik kapag tiningnan sa pahilis na anggulo. Gayunpaman, sa loob ng 20 kilometro may 8 kilometrong taas na pagkakaiba mula sa tuktok hanggang sa ilalim ng katabing krater. Sa susunod na larawan, kaunti lang ang makikita. Ang tanging makikita sa napakalawak na lugar na ito ay isang bahagi ng ibabaw na naliligo sa sikat ng araw. Bakit mahalaga sa atin ang bahaging ito? Matatagpuan ang lugar na ito sa gilid ng bunganga ng Epinos, malapit sa hilagang polo ng buwan. Akumbaga, magiging kolonya sa Buwan ay ilalagay ng mas malapit sa hilaga at timog na mga polo. Dahil dito, sa ilalim ng mga bunganga kung saan di sumisikat ang araw, may malaking yelong tubig na kailangan para sa pag-iral ng kolonya. Ginagamit ang tubig sa pag-inom, paglalaba, pagluluto at pagsasaka. Dagdag pa, ang paghahati nito sa oksiheno at hydroheno ay nagbibigay ng hangin na maaring malanghap at ng rocket fuel. May karagdagang benepisyo rin ang mga polong ito. May mga tuktok dito na halos palaging nasisinagan ng araw, hindi tulad ng ibang bahagi ng buwan kung saan ang araw at gabi ay tumatagal ng 28 araw. Makikinabang ang sistema ng enerhiya ng kolonya dahil dito. Gayunpaman, hindi ito perpektong solusyon dahil ang mga tuktok na tulad nito ay sa huli ay matatakpan din ng dilim depende sa panahon ng taon. Ngunit ang 89% ng oras ay mas maganda kumpara sa ibang rehiyon sa buwan na nakakakuha lang ng sikat ng araw 50% ng oras. Sa huli, iiwan namin kayo kasama ang dalawang maliit na isla sa dilim na natagpuan sa bunganga ng Baba. Ito ang mga sentrong tuktok na matatagpuan sa gitna ng bungangang ito na may lapad na 80 kilometro. Salamat sa panonood ng aming video at siguraduhin tingnan kung hindi mo pa napapanood ang iba pang mga video sa channel ni Hable.
Ang mga subtitle ay ginawa, ang mga subtitle ay ginawa